Yes, you can just do it and let listen. And who
point with the Lord. Try to connect in the all. Oh, Jesus, Jesus. There's just something about that name. We worship you, oh Lord God. We adore you. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Let us enjoy this moment. Everywhere, the presence of the Lord is touching this place. The Lord is responding to your cry, even to your prayers. Siya ay kasing lapit lang ng isang tamang panalangin. Like a fragrance after. Hiling ko po itaas natin ang ating kamay and we exalt one name, and that is Jesus. Jesus, Jesus. Touch the anointing in this place. Let all heaven and earth proclaim. This is what we believe. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that. Bigyan natin ang pinakamalakas na palakpakan natin, Diyos. Wow! Ang pagpupulit pa sa salamat ay sa'yo lamang. Hallelujah! Hallelujah! Bless the name of the Lord! Kami ng pagsambay sa'yo lamang. Let's sing the song everywhere. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo. I want to hear you sing everywhere. Powerful. Sa labis na pag-ibig niyo, Diyos. Ay naligtas ako.
We love this moment, Lord. We love to be in your presence. And also, Lord, we love to sing your praises. We love to sing your praises, Lord. Hallelujah! Before we listen to a short teaching message, bago po tayo maupo, lumabas po kayo sa upuan nyo, kamayan nyo po yung mga katabi nyo, grab someone on your left, on your right. God is the strength of my heart. Whom I have in heaven but you. Ngitiyan po yung mga katabi nyo, bigyan nyo po sila ng magandang ngiti ngayong umaga. Woo! Blessed be the name of the Lord. Whom I have in heaven but you. There is nothing on earth. There is nothing on earth I desire. I want to hear you sing, people of God. Woo. I know this. But there is one truth that always wins. Somebody, somebody. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Once again, once again. God is the strength. Will you give me the drums? My heart, worship for it. Let us sing the song one more time. My heaven, but you. There is nothing on earth. There is nothing on earth I desire. Pakilakasan nga po, sabay-sabay. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth. But there is one truth that always wins. Let's say that together. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength. Oh, you're doing good. Of my heart and my portion forever. Give him your best love praise. Makakaupo po tayo. Allow me to read just one verse from Isaiah 55, 53, 5 and 6. 3, 5 and 6. Babasahin natin itong verse na to. But he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Nais ko pong magturo. The other Sunday po, we started a new series about suffering. And as I have said, when you talk about suffering, suffering is a major theme in the Bible. But this time, this point in time, this afternoon, ang focus ko po ay the suffering of Christ. So allow me to talk this morning and share with you ang short message po, teaching message po ito. Ang title po, The Suffering Servant. Panoorin mo lang po natin yung video para maging impressed po sa atin yung suffering ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Let's watch this video for a while. King of glory, King of all, come in.
natin today, The Suffering Servant. Ang unang awit po na natutuhan ko sa GIL, sa Arroyo many years ago, pag nagko-communion po, inaawit po namin yung song na He Was Wounded. Ito po yung song. Yung mga medyo may edad, alam yan eh. Yung mga bata, makinig na lang kayo. Pagka-communion, we used to sing the song. He was wounded for our transgressions, for our iniquity, and surely He bore our sorrows. Surely He bore our sorrows, and by His stripes minsan may nagtanong, sabi, Pastor, why you keep on singing? Sometimes, it's easy to sing your sermon. Sometimes, mahirap i-express yung message. Kung paano mahirap i-express ko yung mensahe. Minsan, kailangan mo ng awit para tulungan kang maunawaan. Ito po ay lumang himnaryo. Pero tuwing aawitin po ito, na nababalik po tayo sa realidad ng tunay na kamatayan ni Jesus. So along the way, we will sing the song. Thank you, Abed. I'll just call you later. The Suffering Servant. Ito pong Isaiah 53, tinatawag po ito na tugatog. This is the pinnacle of the Bible, Isaiah 53. Ito yung pinakatugatog. Ito yung pinakamataas na bahagi ng banal na kasulatan. Sometimes, it's really hard to understand Isaiah 53, not because the message is difficult to understand. Hindi po yun ang totoo. But because it contains truth that is difficult to face. Minsan, mahirap intindihin yan sapagkat may mga katotohanan na minsan hubad na hubad sa katotohanan na mahirap mong harapin. Minsan, nagdudumilat. It is a glaring truth na kung minsan parang ang hirap intindihin. Mahirap intindihin, tumingin po kayo, mahirap intindihin na magagawang ibigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para hayaang mamatay sa atin. Tinanong ko yung isang tatay, sabi ko, anong madali? Mamatay ka para sa anak mo o mamatay ang anak mo? Sabi niya, masirap sagutin yan, Pastor. Pero bilang ama, it's easy for me na ibigay ko yung sarili ko para sa aking anak. Pero sabi ko, it's another way around in the Bible. For God so loved the world and gave His only begotten Son. Isa po sa pinakamahirap unawain po ito. Pero ito po ang tinuturo ng Biblia. But when we talk about Isaiah 53, marami pong controversial and controversies po yan. So, we have so little time, so allow me to go straight to Isaiah 53. Ang Isaiah 53 po ay pinakamasasabi kong most quoted chapter sa Bible. It was quoted in the New Testament at least 19 to 40 times sa Gospel at saka sa Epistle. Pag sinabi pong Gospels, that is Matthew, Mark, Luke, and John. Pag sinabi pong mga Epistles, iyan po ay mga sulat ni Pablo, Romans, Philippians, so alam ko pong alam naman natin, just in case dun sa mga ilang bisita. Simulan po natin ang pag-aaral. 1, as I have said, suffering is a major theme in the Bible. 2, when we talk about the suffering of Christ is at the very heart, pagkasabi mo, heart of the gospel. Pag binanggit po yung mabuting balita, pag babanggitin ng mabuting balita, laging kasama po yung kamatayan ni Jesus. Patunayan natin, 1 Corinthians 15, 3-5, binanggit po ni Pablo yung pinakamahalagang katuruan. Sabi niya, For I delivered to you first of all that which also I received, that Christ died for our sins. Pakisabi ko, Christ died. Sa Tagalog, ipinahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang aral at si Jesus ay namatay dahil sa kasalanan. So makikita niyo po, pag binabanggit ang gospel, laging nakapaloob ang kamatayan ni Jesus. Tumingin po kayo. The truth of the matter is, if you will study the gospels, referring to Matthew, Mark, Luke, and John, ang makikita niyo po, one-third ng book of Matthew talks about the death of Christ. One-third ng book ng Mark about the death, it talks about the death of Christ. 1/4 ng book of Luke o Ebanghelyo ni Lucas about the death of Christ. And 1/2, look at me, mind you, 1/2, kalahati halos ng aklat ng Ebanghelyo ni San Juan, yung huling mga oras na lang ni Jesus. You'll be surprised na pag binasa niyo yung Matthew, pinag-usapan pa yung pagsilang niya,
the genealogy, yung pinanggalingan. Pero ang John, wala. Ang pinag-usapan agad, nagsimula sa eternity. Kaya napakalalim, doctrinal ang pagbabasa. Pero may isang katotohanan na hindi nyo maiaalis. May mga topic po na hindi pinag-uusapan ng mga writers sa gospel. Halimbawa, ang multiplication ng tinapay, pinag-usapan lahat yan. Pero may mga records na walang parable, may parable, ganun po eh. Pero ang kamatayan ni Jesus, tumingin po kayo, I don't like to miss this, hindi nyo mamimiss kasi yun talaga ang sentro ng Matthew, Mark, Luke, and John. Anong gusto kong sabihin? Sapagkat yun po talaga ang lundo ng istorya ng gospel. Hindi po naparito ang Panginoon para iligtas tayo sa kanyang magandang halimbawa at magandang katuruan. Siya po'y naparito at ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa kanyang kamatayan. Are you listening? You will not be saved because of his beautiful teaching or his beautiful life example. We will be saved because he died for you. Yun po ang kaibahan. Ang mga pinag-uusapan po ng mga pundador ng relihiyon, yung magagandang teaching nila, at syempre maganda ang mga teaching ni Jesus. Pero pag pinag-usapan ng salvation, tumingin po kayo, hindi tinatawag na tagapagligtas si Jesus kasi nagpagaling o nagturo. Hindi po ganun. Sa scriptures, si Jesus ay tagapagligtas natin sapagkat siya'y namatay para sa ating kasalanan. Say amen. Yun po yun. Bakit siya Savior? Because He died for you. He shed His blood for you. It's about His death. Kaya kung kamatayan ni Yesu Cristo, it's amazing that the Bible does not hide. Bakit ko po pinakita yung madugong kalagayan ni Jesus dyan? Pakita uli natin yung ilang portion. Why I'm trying to show this? Bakit gusto ba natin ipakita? Wala namang maganda sa dugo eh. There's nothing beautiful pag pinapanood dyan. Umiiyak nga tayo eh. Tinatakpan natin yung mata ng mga bata. But look at me, please. Paki-please natin, Ninay. But my point is this. Bakit hindi tinago ng Bible? Bakit the Bible ipinakita lahat na pinropisay na hihilahin yung balbas? Bubutasin ng mga kamay? Bakit the Bible does not hide the agony, yung kahihiyan at hirap na dadaanan ng Misaya? Upang ipakita sa atin na ang katubusan natin ay hindi cheap. Hindi ka tinubos ng ginto at ng pilak. 1 Peter 18 and 19, it was the life, it was the blood of Jesus ang pinagtubos niya sa iyo. Buhay po niya. It is brutal, it is violent death. Because the Bible teaches, Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no remission for sin. Bakit madugo? Sapagkat kung walang dugong itinigis ay walang paghuhugas ng kasalanan. Hindi po matatakasan ng realidad. Tumingin po kayo mabuti. Na kailangang itigis ni Jesus Christ ang kanyang dugo. Kailangan niyang mamatay, in short. Sa gayon, magkaroon tayo ng buhay. Hindi po itinago. Napaka-detalyado. Halimbawa, bigay po ako ng ilang example ng detalyado. Psalms 22, verse 12. This is 700 years bago namatay si Jesus. Psalms 22, verse 16. So shortcutin natin. Tingnan niyo po. Ano yung kamamatay ni Jesus? Andyan po. He will be surrounded ng mga parang mga hayop, para siyang... And then sabi ko, they pierced my hands and my... It was prophesied. 100 years na ang mga kamay at paa ni Jesus ay bubutasin. Amazing. Tingnan niyo po, Isaiah 50 verse 6. Anong sabi doon? Isaiah 50 verse 6. Eksakto po. I gave my back to those who struck me. Ibibigay niya yung kanyang likod. Sabi ng Sakaraya chapter 11, parang fountain. Napupulan din sa kanyang likod ang maraming dugo sapagkat hindi maghuhugas. Hindi po itinago, nahihilahin yung kanyang balbas. Are you listening? Pati yung paghila ng balbas niya, pati yung pagdura sa kanyang mukha, it was prophesied. Why? Bakit? Alam niyo, dumating po sa bahay namin yung isang dating Kristiyano na na-convert sa ibang relihiyon sa Middle East. At dala-dala niya yung kanyang Bible nila.
At alam kong gusto kong debatihin. Gusto niyang pakita sa akin marami siyang natutuhan. So okay lang naman. Pinagtimpla ko pa ng kape. Hindi ko naman nilason. Masama yun kayo naman. So, okay. Share siya ng share. So madaling salita, gusto niyang patunayan marami siyang alam. So ako naman nakikinig lang sa kanya dahil bisita ko siya. So gusto niyang palabasin na yung hawak niyang Bible ngayon, yun yung totoo sa Diyos. And then, bago siya umuwi, medyo nilatig ako ng kaunti. Tinanong ko siya. Sabi ko, diyan ba sa inyong Bible may prophecy man lang isa dyan? Isip siya. Sabi ko, kala ko ba nabasa mo na yan? Sabi niya, I have read it, pero wala akong nakita, pastor. Sasagutin ko yung tanong ko, sabi ko, wala isa man. Sabi ko, iyan ang kahigitan ng Bible ko. Daang propesiya ang nandito, 1,000 years bago dumating si Jesus. At lahat ng iyon ay na-fulfill at hinulaan ng Diyos. Sabi ko, kung totoong Diyos, yung Diyos ng Biblia mo, dapat alam niyang hulaan ng future. Kung may isang ebidensya na ang hawak ko, ito'y totoong sa Diyos. Alam ng Diyos ang future, alam ng Diyos ang mangyayari, at alam ng Diyos na ito pa rin ang kanyang mga sinasabi. Say amen. So sometimes, yung marami po sa atin, palapakan niya ako natin ng Panginoon. Pinatarato natin ang Bible, akala natin ordinaryong akla. Mali! Andi rito po pinropesya ng Diyos lahat dito. Everything, alam ng Lord ang mangyayari. Diyos na mo, nakakaalam ng future. And the amazing thing about the death of Jesus Christ, binigyan siya ng diin at lundo at pagpapahalaga para huwag natin ma-miss. Para maintindihan natin na totoo. Si Jesus Christ ba conscious na may prophecy? Tingnan natin yung John 19:28. Bago niya sinabi yung word na tetelestai, yan ang topic natin next Sunday. Huwag niyong i-miss. Was the cross enough? Sufficient, ba? Ang dugong itinigis ni Jesus para sa atin. Yan po yung topic. Bago niya po sinabi yung salitang I thirst, tsaka yung it is finished sa verse 30. Ang sabi po, basa, but after this, Jesus, knowing that, pakilakasan po, all were now accomplished. That the, tingnan niyo po, si Jesus ay masyadong concerned na mapulpil yung nasa scriptures. Sa katunayan, nung dinadakip siya, na nagana si Pedro, natatandaan niyo yun? Pero sabi ni Jesus, salong mo yung tabak mo. Ang namamatay sa tabak mamamatay. Peter, hindi ba ako pwede tumawag ng batalyon ng anghel para iligtas sarili ko? Pero paano mo matutubad ang nasusulat? Masyado pong importante kay Jesus ang scriptures. Sapagkat kung may patotoo na siya nga ang Messiah, ay pinulpil niya ang scriptures. Are you here with me? Eh lahat po, letra por letra ng prophecy na ganun kay Jesus Christ. You cannot miss it. The purpose of the prophecy, para pagdating ng Messiah, hindi mo siya ma-miss. Kaya itinuturo sila lagi ni Jesus Christ sa Word of God. Sinasabi niya, anong nabasa mo sa salita ng Diyos? Importante po ito. Hayaan niyo pong i-lay down ko po sandali sa atin para magkaroon tayo ng kaunting pagpapahalaga. Kaya po yung mga disciples, namatay na si Jesus, muling nabuhay, hindi pa rin nila naintindihan. Paano ipinaliwanag ni Jesus? Binalik sila sa scriptures. Pakita natin. Luke 24, verses 44 to 45. Kausap niya yung mga disciples, sabi ng Panginoon. This He said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be which were written in the law of Moses and the prophets and Psalms concerning me. Pagkasabi po, concerning me. Kung may Bible kayo, buhitan nyo. Concerning me. Si Jesus Christ, sabi niya, lahat ng ito, patungkol sa akin to eh. So ganun po, ganun kahalaga kay Jesus ang scriptures. At maging ang kamatayan ni Jesus Christ, tumingin po tayong mabuti. May nagtuturo na ang tawag po sa theology is accidental death. Hindi naman alam ni Jesus na mamamatay siya. Napakalaking pagtampalasa naman nun. Bakit? Kasi po, si Jesus, paulit-ulit niyang sinasabi na siya yung mamamatay. Hindi lang isang beses, dalawang beses. Patunayan mo nga, Pastor. Sige ho. Matthew 16:21. In Matthew 16:21, sabi ng Lord, from the time Jesus began to show to His disciples that He must go to, saan siya mamamatay? Jerusalem. And from
Alam niya kung sino yung magpapapatay sa kanya eh. Ayan o. NB! NB! Tanong, alam mo ba ni Jesus na papatayin siya? Alam niya eh. So hindi mo pwedeng sabihin aksidente. At siya'y aksidenteng mabubuhay. Ayun din po, and raised the third day. And it was mentioned again and again. Basa pa po ako ng ilang talata. Kasi mahirap yung nagsasalita lang, hindi ko ito nakikita sa scriptures. Matthew 17:22 and 23. Next chapter, sabi ni Jesus Christ again, when they came together, sabi niya, the Son of Man is going to be betrayed. Ayan po, diretso niya sinasabi. They will kill Him. Sinasabi ni Jesus Christ, papatayin ako. So, alam ni Jesus na siya'y mamamatay. Now, punta po tayo sa topic natin. Baka malayo tayo, introduction lang po ito eh. But my point is this. One, pag-usapan natin yung controversy. Yung Isaiah 53, meron pong tanong ng mga Hudyo dyan. Nung andudong kami sa Israel, yung aming nag-guide, lagi namin kadibate ni Pastor Bobot kasi professor po siya sa Hebrew University. So magaling siya talaga sa kasaysayan ng Biblia. Pero kuminsan, lagi siyang nasusukol na hindi niya alam ang Bible. Hindi po siya naniniwala na sa blood ni Jesus, sa pagliligtas ni Jesus. Kasi hindi niya naiintindihan talaga ang scriptures until papaliwanag mo sa kanya lahat na nangyari. Sabi ko sa kanya in Exodus 12, it was God who commanded Moses na patayin yung lamb at kuhanin yung dugo. Sa pinaka-importanting pesta nyo, Day of Atonement, it came from God. Hindi ang invento ng tao, sa Diyos yan. So, gusto ko ipakita sa kanya na ang kamatayan ni Jesus at ang dugong itinigis ay nanggaling sa Diyos. Ang kamatayan ni Jesus at yung dugong itinigis niya, yun ang inilaan ng Diyos na pantubos. Patunayan mo, Pastor, Leviticus 17:11. Basahin natin sandali po ito. Sabi po yun, for the life of the flesh is in the... Pag kayo po naubusan ng dugo, tsak patay po kayo. Because the life of the flesh is in the... Sa Bible, sabi po, I have given it. Pag sabi po, I have given it to you. Sa harap ng Diyos, tumingin po kayo, ang ibinigay ng Diyos na paraan para tayo tubusin na yung dugo. Ang ibig sabihin po noon, may buhay na ibibigay para ka matubos. Yun po ang ibig sabihin. May isang buhay na iaalay. Sa gayon, yung buhay na inialay niya para sa iyo ay maging kabayaran ng iyong kasalanan. Yun po yun. Pero hindi po naiintindihan ng marami po yun. Hanggang sa namatay na si Jesus, maging so many people today hindi naiintindihan. Ang tanong, Pastor Joey, sasagutin natin yung tanong na, Isaiah 53, si Jesus ba talaga yun? Can we prove that it was Jesus Christ? Siya yung servant dyan. Kasi ang tanong po dito sa Acts 8, pakita natin sa dalayin mula sa verse 32 ni Nay. Yung pong Enoch o Inoko ay nagbabasa ng lumang tipan. At binabasa yung Isaiah 53 verse 7. He was led as a sheep to the slaughter, and a lamb before its shearer sighed he. So he opened not his mouth. Ang tanong ngayon, verse 33, sabi niya, sino to? Sino ba to? Verse 33, dumaan siya ng humiliation. 34, ang tanong niya kay Philip, sino itong mamamatay na ito? I ask you, whom does the prophet say this? Of himself or someone other man? Tumingin po kayo. Tinatanong, si Jesus ba yan o iba yan? Talaga kung nakakalito yung tanong. Tatlong bagay. Una, pag binabanggit yung salitang servant sa Isaiah, minsan ang binabanggit po bansa ng Israel. Kaya nakalagay, sometimes in the book of Isaiah, the servant of the Lord are the people of Israel, referring to Israel. Kaya may application sa Isaiah, ang binabanggit na servant, Israel. May panahon naman, another interpretation, sometimes the servant is the prophet Isaiah. Kaya sinasabing may servant. Pastor Joey, paano natin paliliwanag na si Jesus yung Isaiah 53? Madali pong ipaliwanag. Ito po ang paliwanag sa New Testament. 1, nung dumating po si Jesus, pinakilala siya ni John the Baptist bilang Lamb of God who takes away the sin of the world. Gising po ba tayo? Pag nakakatulog na po yung katabi mo, sabihin mo may bayad yan. Hindi sandali lang. Sabi po, who takes away the sin of the world? Sabi po,
He was led like a sheep to the slaughter as a lamb. Yung Lamb of God, si Jesus Christ po yan, consistent. Pag binabanggit ang lamb sa Bible, si Jesus lang yun. Are you there? Hindi mo mimiss na nag-aaral ng Bible yan. Si Jesus talaga ang application ng lamb. Kaya who takes away the sin of the... Wala namang ibang mamamatay eh. Napapawi ng kasalanan ng tao malibang kay Jesus. Kaya nga ang kamatayan ni Jesus kakaiba eh. Pakisabi po, atonement. Unique. Bakit unique? Namatay po ang ating Ninoy Aquino doon sa Tarmac. Kinigis din yung dugo eh. Pero sa kamatayan ba ni Ninoy, tinuturo natin may kaligtasan ng mga Pilipino? Of course not. Naging martyr siya at namatay, pero walang kaligtasan sa kamatayan niya. Pero iba kay Jesus. Si Jesus ay namatay, 2,000 taon na ang nakaraan, and yet naniniwala tayong sa dugong itinigis niya at sa kanyang kamatayan, may kapatawaran po tayo. Tama po ba yun? Say amen. Yun ang kaibahan, kaya very unique ang kanyang kamatayan. Only in the death of Jesus Christ, may tinatawag na kaligtasan. He died for the sins of the world. Siya namatay para sa kasalanan ng mundo. Kaya po siya Lamb of God. Mababasa ba yun sa Bible? Opo, 1 John chapter 2, verse 2. Ayan, pakita natin. Baka sabihin, ako nagpo-quote ako, tapos hindi ko sinasabi verse. Sabi po dyan, He is the atoning sacrifice for our, not only for ours, but also for the sins of the... You see? Si Jesus ay hindi namatay lang para sa mga Hudyo. Siya'y namatay at itinigis niya ang kanyang dugo para sa lahat. So basic yun, dalawa po sa theology, limited atonement, saka unlimited. Huwag nyo yung intindihin, magugulo lang kayo. Ang importante na intindihan natin namatay si Jesus para sa iyo. Kaya sabi sa katabi mo, para sa iyo. Para hindi na kayo magulo. Gising pa ho? Eto ho, paano ko malalaman si Jesus yun? Isaiah 53, Matthew 8:16 and 17. Doon po sa Matthew 8:16 and 17, pag binasa niyo po yung Matthew 8 hanggang Matthew 10, puro miracles po yan. At nag-quote po si Matthew sa Lumang Tipan, nakalagay po, when evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirit. So mga miracles ang ginagawa. Ang application, sabi ni Matthew, this was fulfilled that he was spoken to the prophet. He took up our infirmities and bore our diseases. Tingnan niyo po, anong ibig sabihin ni Pastor Joey? Tingin po mabuti. Bakit ikinukot yung Lumang Tipan at ina-apply kay Jesus kung hindi si Jesus yun? Say amen? Nakakaintindihan po? Kaya ikinukot yung Isaiah kay Jesus, kasi siya yun. Maski yung 1 Peter 2:24 Naalala niyo yung kinikwento ko sa inyo, nakapatira namin sa Hagunoy na dinalaw ko, na may cancer sa matres, binigyan lang ng 3 buwan para mabuhay. At pagkatapos po, sabi niya, Pastor, bago ka umalis, bigyan mo ako ng isang verse na pwede kong angkinin. Sabi ko, angkinin mo yung 1 Peter 2:24, by the stripe of Jesus, I am healed. At everyday, sinusulat niya sa kanyang yellow pad, I am healed. Pagkalipas ng 3 buwan, buhay pa rin siya. Pagkalipas ng 1 taon, napabuhay pa rin. Pagkalipas ng 5 taon, buhay pa rin. Hanggang ngayon, buhay pa. 18 taon na ang nakaraan. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Malakas na palakpak niya ako. By the stripe of Jesus. Sandali po. Gusto ko pong angkinin natin yun. Today, claim natin na sa mga lakay at sugat ni Jesus tayo may kagalingan. Sabihin po na ba, the stripe of Jesus, I am healed. Angkinin niyo po yan para sa pamilya niyo. By the stripe of Jesus, we are healed. We believe that. Naniniwala tayo na si Jesus ay namatay. Of course, marami pang debate dyan. Pero ang gusto ko pong bigyan ng diin muna, ang aplikasyon ay kay Jesus na naman. Gising pa po? May kausap pa ho ba po? Si Philip mismo, ang paliwanag ni Philip, tingnan niyo po, then Philip began the very passage. Kanya tanong, sino yan? Pinaniwanag niyo si Jesus and told him the good news about Jesus. Anong ibig sabihin? Ang application kay Philip ng Isaiah 53 ay si Jesus Christ. Si Jesus ba, Pastor Joey? Kiniklaim niya yung Isaiah 53. Sige po, next slide please. Bibilisan ko na po. Sabi niya sa Mark 10:45, the Son of Man did not come to be served, but to serve
And to give His life a ransom for many. Sabi ko, a ransom for many. Pag binasa niyo po yung Isaiah, medyo sinimplify ko kayo. Ayan. Isaiah 53:6. Laid on Him the iniquity of us all, transgression of my people, will justify many and bore the sin of many. Nagtataka po ako bakit sinabi ni Jesus to give His life a ransom for many. Kasi yung po palang prophecy. He bore the sin of many. So itong Jesus Christ na to, Panginoong Jesus na to, alam niya na siya mamamatay at magpapasa ng kasalanan ng tao. So, si Jesus Christ, kiniklaim niya yan. Kanina, click natin susunod, kiniklaim niya na siya yun. Sabi niya, hindi niya ba nabasa? Did not the Christ have to suffer those things and enter the glory? Matthew 24:25. Bakit ko po pinaliliwanag ito? Marami ito po, maliit na bagay sa inyo. Mahalaga po ito. Bakit? Kasi you cannot claim Isaiah 53 kung hindi ka naniniwalang si Jesus yun. Say amen. Si Jesus Christ yun. Walang sablay. Si Jesus Christ po yun. Ngayon, dalawa lang po ang bibigyan ko ng diin. Mahaba po yung topic eh. Una, pag-uusapan natin yung importanteng topic. Next week na po natin pag-usapan yung iba. Let's talk about rejection. Kasi sabi ko, the rejection. Ang unang prophecy po, si Jesus Christ ay i-reject. Basahin natin. He was despised and forsaken of a man of... Yung prophecy. Pagdating ni Jesus Christ, huwag niyong isipin na siya'y pinapalakpakan at hinahangaan ng mga tao. Hindi po. He was rejected. At alam niyo, sa aking kaunting pag-aaral, ang pinakamahirap na daanan ay rejection. At ako po'y naniniwala, walang nakaupo sa service na ito na hindi pa nakaranas ng rejection. Malaki o maliit. Lahat po tayo rito. We experience rejection one way or another, and no one is immune. And the experience may be iba-iba, pero lahat tayo rejected. Madaling malaman po pag rejected ka na. Ibig sabihin kasi ng rejection, it conveys the same message or the message ng acceptance. Pag nararamdaman mo, parang hindi ka tinatanggap, sa parang hindi ka mahalaga, na parang nilalampasan ka ng iba. Yung po ay spirit of, yung parang nararamdaman mo na hindi ka importante. Yung po ay spirit of, mukhang ala ko akong kausap. Huwag niyo naman akong i-reject ngayong umaga. Pag ang pakiramdam mo, when you are rejected, ang unang tanong mo, may mali ba sa akin kaya ayaw nila? Pag ganun po ang tanong mo, ibig sabihin, nakakaramdam ka ng yes. Bakit ako hindi pinapansin? Kulang ako sa pansin ba? O what? Pag ganun po ang pakiramdam mo, it is a spirit of rejection. Pag ang pakiramdam po natin ay we don't belong to a group, ang tawag po doon, spirit of, mukhang alana po ang kausap. Pag ang pakiramdam ko, I don't belong here, nararamdaman mo, you are, walang nakikinig sa akin, walang nagmamalasakit sa akin, ang feeling mo, you are, yan po yung spirit ng, yan po, narinig mo. Ako po ito po akong anak lalaki, sunod-sunod. Pagkatapos ko, dalawang babae. Hindi man sabihin ni inang at ni amang, alam ko hindi ako paborito. Pero nararamdaman ko yun Are you there? Mukhang ala ko kung mausap yata. Ang sabi nung isang professor ko, ang pinakamahirap na rejection, madaling maramdaman sa sinapupunan pa lang ng tiyan. Yung isang ina-abort na bata, nararamdaman po niya kung ayaw siya ng nanay o gusto po siya. Because there is something, spirit po yan And Jesus was rejected, hindi minsan. Yung minsan ang tanggihan, okay Pero all throughout ng buhay niya, he was rejected. Rejected po siya. Hindi siya receive. Bakit? Saan po ba siya pinanganak? Sa palas? Saan mo pinanganak? Kasi ang pagdating niya, hindi... Kung totoong hari, ito ba't pasagsagan? Bakit ang mga magulang ay mahihirap? Si Jesus po ay pinanganak na may questionable background. Sapagkat nagbuntis na lang bigla si Maria. Tama po ba? Kung wala ako talagang kausap. Mahirap po yun. Gusto na nga siyang hiwalayan ni Joseph tayong mga Pilipino, pasensya sa salita. Mahirap yung sasabihin, yan ay kayo putok sa buho There is
something. Tayo nga po, nilalagyan tayo ng mga pangalan eh. Nung maliit pa ako, bata pa ako sa elementary eh, Row 1, Row 2, Row 3. Pagka sa Row 1 ka, matalino. Pag sa dulo ka, Row. Bakit alam nyo, lagi ba kayo sa dulo? So one way or another, everybody will sense when you are rejected. And believe me, he was rejected in Nazareth. Sabi nila, sino yung gumagawa ng Himalaya? Sino yung tutulong yan? Di ba anak ni Jose yan? Di ba anak ni Maria yan? He was totally rejected. Kaya ang base ni Jesus not in Nazareth, his base was in Galilee. Because he was rejected by people. One way or another today, may mga rejection po kayo sa isip. Ilan na ang ama na na-reject ng mga magulang dito? Ilan na ang mga asawa na narito? Ilang mga anak ang nakaupo sa service na ito? Rejection is not an easy thing. And Jesus was rejected. Not once, not twice. He was rejected. Hindi po momentary part of his life, but his entire life. Sa katunayan, nung pipiliin na lang kung sinong kawawalan eh. Si Barabbas po, si Jesus, sa isipin ko ang pinili pa yung mamang, yung pasakal. And Jesus was rejected. He was rejected. Why? I want to give you the simple answer. He was rejected, one, that you might be accepted. Tingin po kayo kay Pastor Joey. I will ask a bit to come here. Masarap pong isipin, alam niyo po ako'y nako-comfort. Iniisip ko na ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Alam niya ang feeling na rejected. I wanna hear namin. Alam niya yung tanggihan. Alam niya yung ayawan. And when we talk about this, hindi ko po makalimutan nung unang nagpapastor po ako. Ako po nagigitara, ako po yung nagpipreach, ako din ang background, ako lahat eh. Bago lang eh, church planting, nakaangkas ako sa tricycle. I was traveling hours. At nagturo po ako, tuwa ako, ang daming umaten, mga 50 mahigit. At pagkatapos ko magturo, ang feeling ko, ang galing-galing ko, sabi ng matanda, wala bang mas magaling yan? Ang lalim ng sugat. At umuwi po ako nung araw na yun, hindi ako kumain. Sabi ng misis ko, bakit? Sabi ko, ang hirap pala ng buhay na itong pinasok natin. But that night, I prayed. Sabi ko, Lord, if you will anoint me, if you will use me, the best prayer na in-uttered ko, sabi ko, Lord, I promise I will give glory to your name. At sasabihin ko po sa inyo, iyon ang pinakamagandang prayer ko sa buong buhay ko. Ang sabihin ko sa Diyos na ako'y magbibigay ng karangalan sa iyong pangalan. Some of you are in tears when I'm talking about rejection. Yung iba sa inyo, kinakagat yung labi nila. Yung iba sa inyo, yung why? Because none of us in this service hindi pa na-reject. Pero masarap isipin na may Diyos na hindi tayo i-reject. Say Amen. Ang sabi nung linya, just may linya nung awit ng above all, crucified, lay madali mong malaman pag talagang malalim na yung rejection. Gusto nyo malaman, tingin po kayo. Please, look at me. Let me say this. Pag malalim na ang rejection, ito ang resulta. Nire-reject mo na yung sarili mo. Sinasabi mo, pangit ako. Wala akong nagawang mabuti. The moment you reject yourself, ibig sabihin, the spirit of rejection, kinakain ka ng spirit of rejection. Ilan nga ba ngayong umaga ang nakaupo rito? Hindi ka nire-reject ng iba pero nire-reject mo yung sarili mo. Sinasabi mo, pangit ako. Hindi ako matalino. Kaharap ko po yung dalawang mag-asawa nag-aaway sa harap ko.
Tapos sabi ng lalaki, ang kasalanan ko lang naman, nag-asawa ka ng mahirap. Ang kasalanan ko lang naman, nag-asawa ka ng hindi matalino. Yun lang ang kasalanan ko. Halos madurog po ang puso ko. I was Nagdi-deliverance po ako isang araw. Tagal ko na nagka-cast out kami mag-asawa. And then, the Spirit impressed upon my heart. Sabi ko, Lord, napapagod na po kami. Tulungan niyo po ako. Naawa po ako dito sa bata. And the Holy Spirit impressed upon my heart. Tell her to forgive. Sabi ko sa kanya, anak, lahat ng nakasakit sa'yo, patawarin mo. Tawarin mo, anak. Maya-maya po, hindi niya maibuka yung bibig niya. Sabi ko, banggitin mo yung mga pangalan nila. At nung simula niyang banggitin yung mga pangalan ng mga tao, nakalaya po siya. At nung okay na po, hinayaan ko sila mag-usap-usap ng pamilya. Ano kasi pamilya hindi ka naman maiwasang marinig ang usapan kasi andudod din ako. Sabi nung bata na demon-possessed, na nakalaya. Kasi pumasok siya pumasok siya na kasambahay dito sa Manila. Sabi niya, hindi niyo alam malungkot sa Manila. Nag-iisa lang ako doon. At kung may mag-text sa inyo, ang ihingin niyo pera, may pera ka ba, ate? Ate, kailangan ko nito. And then, when I listened, I was in tears. Umiiyak din po ako. Sabi ko, wow! Lahat po tayo We sense rejection. And Jesus was rejected. Pakita natin yung mga verses. It was fulfilled. In John 10:11, 1, but although he was made through him, the world didn't recognize him when he came. Even his own land. And among his own people, he is not accepted. He was not accepted. He was rejected. Sabi niya, I come in my Father's name, and you receive me not. In John 12:37-38, recorded, ang dami niyang ginawang miracles, pero still, ang tao hindi naniniwala. At kinote ni John yung Isaiah at sabi, this is exactly what Isaiah the prophet had predicted. Lord, who has believed our message, to whom the Lord will reveal His saving power. Kung may rejection po kayo sa puso niyo, may maganda po akong balita. Una, alam niyo, unang narinig ko nung dumating ako ng GIL, ang nagbigay sa akin ng courage na isuko ko yung buhay ko sa Panginoon. Alam niyo po kung ano itong verse na to, binanggit ni Brother Eddie, John 6:37. Nasabi ni Brother Eddie, sino man po ang narito ngayong gabi, sabi niya, kung kasalanan mo ay kasalaki ng barko, ang kapatawaran ng Diyos ay kasalaki ng dagat. Anong barko na hindi kakasya sa dagat? Tapos sabi niya, at sa anumang kaparaan ng kalalapit sa Kanya, ay hindi Kanya itataboy. Ayun naranasan na nating talikuran, iwanan, pero tinitiyak ko po sa inyo, God will not reject you. Sa Bible po, mas yung pinakamalalaki ang kasalanan. Kausap ni Jesus yung Samaritan woman, in-offer niya yung tubig. Sabi niya, gusto mo ba ng tubig na ibibigay ko? Ibigay niyo na po nang hindi ako nung babalik-balik at sumalok. Sabi niya, sige. Pero dalhin mo yung asawa mo. Sabi ng babae, wala akong asawa. Tama, yung kinakasama mo hindi yung asawa. At palilima na yung asawa mo. Maski yung babae po na nahuli sa pangangalo niya, babatuhin. Sabi ng Panginoon, sige, batuhin niyo yung gustong bumato, yung walang kasalanan, walang bumato. Sabi ng Lord, wala bang bumato sa'yo? Sabi niya, wala ako, Lord. And Jesus
said, I condemn you. Ako man, I don't condemn you, Jesus said. Sin no more. I think that is the good news. Alam niyo po, ang babago lang ng mga kasinungalingang inilagay ni Satanas sa isip niyo ay ang mga salita ng Diyos. Only the Word of God. Only the Word of God. We are accepted. Kaya po, ang greatest message ay John 3:16. Ang greatest power ni Satan nasa rejection. You are rejected. Pero ang John 3:16, unconditional love. For God so loved the world. Tatanggapin ka ng Diyos. The Lord will receive you regardless kung ano ka. Basta mananampalataya ka lang at tatalikod sa kasalanan. The Lord will receive you. Palapakan po natin ang pagkakita. Now, punta tayo sa pangalawang puntos. And we show again the video. Let's talk about the suffering servant. This is the scourging of the pillar na. Una, bibigyan ko po ng lundo. Diin. The suffering of Jesus Christ ay isang reality. Pagkasabi mo, reality. Realidad po siya. 4 na bagay. 1, pag pinag-aralan niyo pong scriptures, crucifixion was a Roman, not a Jewish form of punishment. Hindi po ito inimbento ng mga Hudyo. Ito po ay dinevelop ng mga Romano. Sapagkat ang mga Romano po ay, po yan bloodthirsty people. Mas tumutulo ang dugo, mas nasasaktan ka, mas natutuwa sila. Kaya kita nyo, mga Kristiyano, pinakakain sa leon. Tuwan-tuwa sila pagka nagkakapira-piraso yung mga Kristiyano habang kinakain, pinapatay sa apoy. Ganun po sila. Thirsty people. Bloodthirsty people. Kaya, tuwan-tuwa sila kapag unti-unti kang namamatay. Yung binaril ka sa ulo o sa dibdib, patay ka agad, tapos niya. Pero yung ipapako ka na unti-unti kang pinapatay, mas painful po yun. Ang kamatayan ni Jesus Christ ay hindi po biglang kamatayan. Sa katunayan, hindi nga alam kung anong kinamatay. Hindi sinabi ng Bible eh. Sabi nung Centuria, namatay siya sapagkat nagkabuo-buo yung dugo sa kanyang mga vessel. Pwede po yun, pwede. Kasi pinokpok, hinambalo, sa dami ba naman ang bumugbog sa kanya eh. Pwede po yun eh. May Centuria, ang tawag doon, death by embolism. May Centuria, yung kinamatay ni Jesus Christ, na-dehydrate siya sa dami ng dugo. Pwede. Kasi alam kinain, walang ininom ng mahabang oras, nakapilag sa mainit na araw, lahat ng juice ng katawan mo, kumaka ka sa init. Pwede po yun eh. Hanggang pag ikaw po na-dehydrate, ang unang mararamdaman mo, kung doktor ka o nurse ka, alam mo pupulikatin ka. Kaya sabi ng iba, pinulikat siya hanggang umakyat sa puso niya, cardiac arrest. Nahirapan siya huminga. Isang teorya pa, naubusin siya ng maraming dugo. Naubos ng maraming dugo. Ulit-ulit, parang fountain yung dugo sa katawan niya. Pwede. Pero alam niyo po, ang Bible, wala kayong mababasa ang dahilan. Isa lang ang dahilan ng Bible, spiritual. Pakisabi sa katabi mo, namatay siya para sa iyo. Balitan po natin, namatay siya dahil sa iyo. Yun po ang tinuturo ng scriptures. He died for you. Patunayan mo, 1 Corinthians 15, verse 3. He died for our sins. Ganun po kasimple ang tinuturo ng scriptures. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Ayan po, may interpretasyon. Romans 5 verse 8, Christ died for the ungodly. Yan ang mga interpretasyon eh. Christ died for us. 1 Timothy 2:6, Christ gave Himself as a ransom for all. Ayan po, He gave Himself as a ransom for all. Yan ang interpretasyon ng Bible eh. Bakit siya namatay? Para sa iyo, para sa akin. When we talk about the reality of the death of Christ Jesus, hindi lang po talaga humiliating. Matapos siyang ampasin ng lating bakal,
Hindi po siya makilala. Pakita uli natin yung video. Hindi na siya makilala kung hayop ba siya o tao. Ito pong kay Passion of the Christ ni, sino nga po ito? Kay Mel Gibson. Malapit pa lang siya sa totoo eh. Sa Bible eh, nung siya hindi makilala yung ayos ng mukha niya, kung tao siya o hayop. It's painful. Yung word na wounded and bruised, ibig sabihin, napaka-violente. Hindi siya basta hinampas, violent people. He was, the strongest term, described, agonizing. Pakisabi po, agonizing. It was agonizing. May isang teaching pa na matapos po kasi hampasin siya ng latikong bakal, kumuha ng isang katutak na asin at ikikiskis sa katawan mo yun eh. Kaya po ang description ng Bible, kung kayo po'y sanay sa bukid, yung binubungkal yung bukid, ganun po ang likod ng Panginoon. Why I'm showing this? Bakit? Para makita natin, mataas talaga ang presyo para ako mapatawad. Are you here? Mataas ang presyo para ako matubos. Punta tayo sa next point. The suffering servant is a substitute. Pakisabi sa katabi mo, substitute. For our sake. The word substitute, ang ibig sabihin po ay, He died. Someone who stand in place of another. Let me sing my sermon para mas madaling maintindihan. Mas madaling maintindihan pagkakantahin natin yung substitution. Mabitin natin. He paid the did not owe. I owe the. Yun ang gusto ko. I needed someone to us. Sandali po. I-praise natin ng konti dyan. I needed someone to wash away my sins. Kaya po yung next slide, pag sinabing substitution, innocent dies for the guilty. Pakisabi po, innocent dies for the guilty. Yung inosente, yung walang kasalanan, yung walang kasamaan, mamamatay eh. Kaya yun ang teaching ng Bible. Christ died for our sins. 1 Peter 3:18. Christ also suffered once for sins. Kayo po, the righteous for the... Yun po eh. As a substitute. Ngayon, madali pong maintindihan pag pupunta tayo sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, Leviticus 17:11, papakita ko ulit. Binigay ng Diyos provision para matakpan yung kasalanan, yung dugo. Ang mga Hudyo, pupunta sa priest, maghahandog. Kasi gusto nilang mapatawad eh. Paano sila mapapatawad? Pakita natin. Leviticus 1 verse 4. Magdadala sila ng hayop. At pagkatapos, sabi po, shall put his hand. Tingin po kayo, kung ito po yung hayop, ipapatong yung kamay doon para lahat ng kasalanan mo malilipat dun sa hayop na papatayin. It will be accepted on behalf to make, pagkasabi ko, atonement. Yung dugong ititigis ng hayop na yan ang magtatakip ng iyong kasalanan. So yun po yung ginagawa sa Lumang Tipan. Again, another picture. Chapter 3, verse 2. Ayan po again. He shall lay his hand on the head of the offering and kill it. Papatayin yung hayop talaga. Para yung dugo, yun yung pagtatakip. Ano yung picture? Lahat ng yan, si Jesus Christ po yan eh. Isang araw, mamamatay yung Jesus na yun, walang kasalanan para sa iyo. Yung dugo niyang ititigis, para sa iyo yun. Pastor, interpretasyon mo lang yan eh. Hindi po. Yan ang sinasabi ni Jesus. Patunayan ko, Matthew 26:28. Hindi yan interpretasyon ng isang theologian. Si Jesus mismo. This is my blood of the new covenant, which is shed for the... Alam po ba ni Jesus na itutigis niya ang dugo niya para sa kapatawaran ng kasalanan natin? Say amen. Alam niya. So hindi ito interpretasyon ng isang magaling na preacher.
Ito mismo ang teaching ng Scripture. Alam na alam ni Jesus yung dugo niya. Ititigis niya, mamamatay siya. Ibibigay niya yung buhay niya. Bakit? Kasi yun, magiging substitute siya. Bakit? Kasi walang ibang way. God is a holy God. Sorry po, kailangan may magtigis ng kanyang dugo. But a life had to be given. May isang dugo. May isang buhay na ibibigay para sa iyo. At si Jesus Christ po yun. At that is substitution. And now I sing a brand new song. Let me sing my sermon. Ito, kayo. Say that you know, yung hindi mo kayang bayaran, kasi yung utang nyo, sabihin niya ni Jesus, palapakan niya ako natin ng Panginoon para niya. Mas malakas po. Wow! Let me move on. Just give me 5 more minutes. Pipilitin ko po. Pag tinuturo ko po yung soteriology, kailangan ko po ng 2 araw. Pero dahil magaling naman kayo, okay na 45 minutes. The reason for his suffering, the suffering servant is a substitute to bear our punishment. Iba pa po yun. Pinasa niya yung kasalanan, iba pa po yung inako niya yung parusa. Kaya ginamit po yung mga pronoun, na personal pronoun na our, and that is plural, we and us. Tingnan niyo po yung verse, kayo na lang po bumasa. Our grief, our sorrow, ayan po, His brought us peace. His wounds, we are healed. We, kantahin uli natin yung sermon. He was wounded for our surely He bore our sorrows. Thank you, Holy Spirit. And by let me end in 5 minutes. Bago po namatay si President Dwight Eisenhower ng Amerika, nagkasakit siya. Malapit na siyang mamatay. Dinalaw siya ni Billy Graham, isang evangelist. At ang tanong po ng presidente ng Amerika, matanda na rin siya nun. Sabi daw po niya kay Billy Graham, "Can an old sinner like me go to heaven?" May isa bang makasalanan na matanda na kagaya ko? Pwede ba akong pumunta pa ng langit? Ang gandang tanong ko. At ang sabi po ni Billy Graham, sabi niyang pastor, "You can go to heaven by trusting Jesus." Sabi niya, old sinners, young sinners, big sinners, small sinners, everyone, you can go to heaven sa isang bagay. If you know you're a sinner, if you acknowledge, you can save yourself. Ang sabi daw po ni Billy Graham, masisave ka lang kung kikilalanin mo na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng isang tagapagligtas. Nung binabasa ko po yung kwento, I was in tears. Oo nga. Walang papasok ng langit na hindi mo makikita na kailangan mo ng isang tagapagligtas. Ang pinakakawaawang tao sa daigdig ay yung mga tao hindi nila nakita na sila ay makasalanan, na hindi nila kailangan ng tagapagligtas. Kaya po yung malagay ka sa posisyon, yung makita mo na you are a sinner, tumingin po kayo, hindi niyo po gawa yan. Holy Spirit lang ho ang pwedeng gumawa niyan. Oh, patunayan ka, Pastor. John 16 verse 8. Wala pong makakakonvict sa iyo sa kasalanan mo. Yung nagugumon-gumon ka sa kasalanan, ang feeling mo wala kang ginagawang mali. Lalo na sa panahon natin.
Yung only God can do that. Walang makaka-convict ng kabulagan ng puso natin maliban sa Holy Spirit. Believe me, until the Holy Spirit convict you, you will remain in sin kahit magbalik-balik ka sa church. Kahit umupo ka dyan ng ilang daan beses. Until the Holy Spirit touch you and convict you, and you realize you're a sinner. Only the Spirit can do that, not the preacher. Not the songs, not even, only the Spirit. Kung matatandaan niyo po yung unang araw na sinuko niyo ang buhay niyo, bakit? Sinong gumawa sa iyo nun? Maybe the sermon is good, but only the Holy Spirit can make you realize that you're a sinner. Nung marinig ko si Brother Eddie, nung araw na yun, noon lang nabuksan ang isip ko, sabi ko, Lord, I'm a sinner. Pupunta ako ng impyerno. Kasi po yung kaibigan ko, kumarga ng siya na atigan. Pag-gising yung tsak, nasa impyerno na yun. Paano kung namatay ako nung araw na yun? Di pag-gising ko, nasa impyerno din ako. Napakamayaman ng habag ng Diyos. Hindi hinayaan ng Diyos. Are you here? Ilang beses na tinangka ni Satanas na patayin tayo para dalhin sa impyerno, hindi pa rin nangyari. Dinala ka ng Diyos sa isang pagkakataon na ma-realize mo, Lord, I'm a sinner, I need to be saved. I am lost. I need a Savior. Kaya kita niyo po yung lalaking hindi makatingin sa langit, dinadagukan yung dibdib. Sabi niya, Lord, makasalanan po ako. Only the Spirit. Alam niyo, napaka-blind ng puso ng tao. May mga tao na hindi alam mali yung ginagawa nila. Hindi na nila narinig. Sabi niya, what's wrong with me? Nagtatanggol pa nga yung mali eh. Hindi nyo ba naisip na millions of people are living in sin and they will go to hell? Bakit? Tingnan nyo po, 2 Corinthians 4 verse 4. Binulag sila ni Satanas eh. Unless mag-penetrate ang gospel, are you listening? Whose mind the God of this age has blinded who do not believe. Blinded eh. Kaya inaakap yung kasalanan, living in sin, pinagtatanggol yung kasalanan. Ganyan din po tayo dati. And then one day, wow! Pumasok ang Holy Spirit, kinunbi ka. Wow! Kaya sabi ng awit, I once was blind, but now it's grace of God. I once was lost, but now it's purely grace. Was blind, but now I see. It's all grace. Last, and I close. Ooh. The servant is something who willingly die for our sin. Gusto ko po yung talatang yan eh. Hinihila si Jesus na parang dinadala po dun sa katayan. Nakakita ba kayo nakakita na ba kayo ng kinakatay? Hindi ba? Lumaki po ako sa palengke, sinasamahan ko yung tatay ko. And then, pinanonood ko yung mga kinakatay na baboy. At pag sinasaksak na po sa lalamunan yung baboy, ganito. Nagagaganyan sila. Para lang magising yung mga natutulog. Kailangan eh. But kidding aside, tingnan lang natin ulit yung video. Let's watch the video again. Wala akong pagtanggi, no? Paulit-ulit siyang hinampas, sinaktan. Nagbanta ho ba siya? At nagsabi, pag naghahari na ako, magbabayad kayo lahat sa akin. Tayo nga ho eh. Spirit-filled tayo dito. Matapakan lang tayo mataas yung takong sa kapag. Nag-iiba yung spirit natin eh. Are you there? Papalit tayo ng spirit eh. Magusinaan ka lang ang init ng ulo mo. Nag-iiba spirit mo eh. Pero all throughout, si Jesus Christ, hindi po siya nagsasalita eh. Hindi siya nag-open ang bibig niya para whatsoever.
Pakisabi po, willingly. Napaka-importante po niya sa theology eh. Mahalaga po yun. Kasi may estudyante ko, sabi niya, Pastor, there's no justice. Bakit kailangan mamatay yung walang makasalanan? Sabi ko, ang galing mo naman. Una, laging correct ang Bible. Anong no justice? Walang justice. One, kung pinilit siya ng Diyos. Tumingin po kayo kay Pastor. Nabasa niyo po ba sa Bible na si Jesus pinilit ng Ama na mamatay sa krus? Patunayan ko pong hindi. John 13 verse 1. Alam na po ni Jesus siya mamamatay eh. John 13 verse 1. Tingnan niyo po yung verse. Alam na po ni Jesus eh. Malapit na siyang nakapin eh. Sabi niya, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Patutunayan niya na mahal niya yung mga ito eh. Another proof, willingly he died. Hebrews 10 verse 9. Ang sabi po sa prophecy, behold, I have come to do your will, O God. Philippians chapter 2, 8 and 9. He is obedient to the Father's will. Ayan po, he humbled himself and became obedient to the point of death. Kaya si Jesus Christ, kusang loob po niya inihandog yung sarili niya eh. Namatay po siya. And as I end today, ito po ang conclusion. Ito ngayon, naku, magugulo yung mga nagtuturo ng theology, yung mga matatalino masyado. Kaya maganda ho, simple na lang yung ating kaalaman sa Bible eh. Mas tumatalino ka, mahirap po. Yung simple teaching, eh, sabi ng isa, eh di lahat ligtas. Lahat po ba ng tao ligtas? Say amen. Eh namatay si Jesus para sa lahat eh. Guguluhin ko lang kayo. Eh di lahat ng tao ligtas. Mali. Ito po yung conclusion. The atonement has been made. It is finished. Redemption is completed. Yes, na-complete na yung kaligtasan. Ito po, theological statement po ito. Medyo konting theology. It is universal in its scope, but limited in its application. Anong ibig sabihin? Tama, namatay si Jesus sa lahat. Pero ang kaligtasan ay pwede lang kamtan, mapa sa iyo, kung tatanggapin mo ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Say amen. Yun po yun. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi yung ituturo mo, lahat ligtas. Hindi ko nabasa sa Bible yun. Maraming ibubulit sa impyerno. Bakit mababasa mo? Lahat hindi na nakaligtas ng pangalan sa aklat ng buhay, pinulit sa impyerno. Sabi nga ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, ng Panginoon, Panginoon, papasok ng langit. Hindi po totoo yun. May mga talagang pupunta sa impyerno. Hindi dahil itinakda sila doon. Pupunta ng impyerno dahil hindi mo tinanggap ang kaligtasan. Hindi mo pwede, Panginoon, kaya ako pupunta ng impyerno, wala akong ginawa. Hindi mo pwede sabihin sa Diyos yun. Sabihin ng Diyos sa'yo, ang aking anak ay binigay ko sa'yo at namatay. Ikaw ang may problema, mas pinili mo mabuhay sa kasalanan. Mas pinili mong i-reject. Kaya for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tawag sa theology, provision. Ang salvation po, pakisabi po, provided. Ang kaligtasan po ba, pinrovide na ng Diyos? Bakit pinrovide? Needed eh. Hindi po provide ng Diyos ang kaligtasan kung hindi mo kailangan. Kailangan mo yun eh. Pero ang salvation, dalawa. You can accept, you can reject. Pwede kong tanggapin, pwede kong hindi ko tanggapin. Sa inyo po ang kaligtasan. Sa inyo. Tatanggapin ko ba o hindi? Kikilalanin ko ba si Jesus o hindi? At hanggang ngayon, ako'y nalulungkot. Kay daming tao po. Ito po, babala sa inyo at mga nakikinig. Hindi po ngayon at naupo sa church ligtas. Oh, pastor. Hindi po totoo yun. Patunayan mo. Lalabing dalawa ang alagad ni Jesus. Naligtas mo ba lahat? May napahamak ho? Huwag niyo tingnan yung katabi mo. Hindi po yan yan. What is my point? Pwedeng nakinig ka, pwedeng nakakita ka ng himala, and yet napahama ka. Pastor, anong sagot? Ito po sagot. Narinig ni Judas ang lahat ng katuruan ni Jesus. Nakita niya ang mga himala. Meron siyang hindi ginawa. Hindi niya kailanman binuksan ang kanyang puso sa tagapagligtas at kinilala si Jesus. Pwede niyong gawin yun. Pwede mong pakinggan ang lahat ng magandang sermon dito sa service na ito, Sunday after Sunday after Sunday. At mamamatay ka na, hindi saved. Why? Because never sa buhay mo, you repented sa iyong kasalanan.
Kaya pag naramdaman mo na, Lord, I'm a sinner, I need to be saved, allow me. Allow me to accept you as my Lord and Savior. Tumayo po tayong lahat. I hope you learned something today. Palapakan po natin ang Panginoon. Kaibigan mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng ibig. Awitin po natin yung awit na ito sa pagwawakas. Kaya ngayon ang puso, isip ko, isasinang. Sabay-sabay po tayo sa pagwawakas. At papuri pa sa salamat na matatamis sa'yo naman nararapat ang tunay na kawin dapat sumahig sa'yo lamang ialay. Ipo tayo lahat sa isang simpleng panalangin. Sabihin lang natin, Panginoong Jesus, kinikilala po namin na Ikaw ang anak ng Diyos. At Ikaw ay namatay, itinigis mong iyong dugo dahil sa aming kasalanan. Binayaran mo ang aming mga sala, ang aming mga utang. Ikaw ay nilibing at Ikaw ay muling nabuhay. Ikaw nga po ang tanging tagapagligtas ng tao. At sa umagang ito, inihiling ko po na ako'y patawarin, ako'y linisin sa lahat ng aking sala, sa isip, sa salita, at sa gawa. At ipinapahayag ko ng buong puso, ng buong pananampalataya na Ikaw ang aking Panginoon, Ikaw ang aking tagapagligtas, Ikaw ang aking tagapagligtas, tanging tagapagligtas na mamahalin at paglilingkuran. Salamat sa kapatawaran, salamat sa buhay na walang hanggan. Tumuko po tayo, biglang po kayo ng ilang saglit to pray. Baka may mga personal prayers po kayo before I bless the congregation with simple prayer. Salamat po sa pagliligtas. Salamat po. Pakibaba po yung kamay. Next Sunday po, God willing, we'll talk about was the cross enough. Bakit sapat ang krus? Bakit sapat ang kanyang dugo? Sana huwag nating ma-miss po yun. Para yung ating kaalaman sa tinatawag na soteriology, the doctrine of soteriology. Kasi ang inaatake ni Satanas dalawa. Inaatake ni Satanas yung persona ni Jesus. Inaatake niya yung works of Jesus Christ. Dapat ikaw bilang Kristyano, hindi ka matitinag sa kaalaman na talagang si Jesus ang tagapagligtas. Pakitaas po ang kamay. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Inaangkin ko po ang inyong proteksyon, ang inyong provision, ang inyong presensya. Pagpalain niyo po kami. I bless this congregation, ang kanilang tahanan, ang kanilang tinapay at tubig. Keep their family united in love. Keep them blessed. Keep them anointed. Keep them favored. In Jesus' name, Amen and Amen. Magandang umaga po. God bless you all. Good night. Ay, hindi. Tanghali pa lang. Magandang tanghali po. Just one song.